Siya pala si Always Right. Wag naman po. Kailangan po natin i-build yung honesty. Kailangan merong truthfulness sa relationship natin. Kailangan merong respeto sa isa't isa. Kinakailangan meron tayong humility at ang pinakalas, dapat meron tayong justice. Kung meron man akong pwedeng idagdag dito, siguro yung bravery, sabihin yung katotohanan kahit mapait sa kapwa po natin. Dito po tayo magbe-benefit lahat. Parehas po rito. No? Dito tayo mag-grow. Parehas dito yung Muslim, non-Muslim, yung makakasama natin, magbe-benefit sa atin. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-the best na tao ay yung pinaka-maraming pakinabang yung tao sa iyo. Allahu Akbar. So sa personal growth, sa Ramadan na ito, I think dito tayo magbe-benefit dunya akhirah dahil parehas yung lalaki, kailangan mo ng magandang pag-uugali. Yung babae, kailangan mo ng magandang pag-uugali. Hindi ka pwedeng maging bastos sa asawa mo na hindi ka nakikinig at hindi rin po pwede yung lalaki na hindi kino-consult yung wife niya at alamin yung opinion niya. Kaya nagkakaroon ng mga decision making yung mga kalalakihan natin na hindi hinog dahil sarili niya lang iniisip niya at hindi niya kino-consult. Hindi po importante na tanggapin mo lahat ng sinasabi niya. Gamitin mo yung sinasabi niya para magkaroon ka ng tamang desisyon na gagawin. Most especially sa pagsunod at pag-implement mo ng purpose ng pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kapag meron kang mga taga-alaga ng mga bata mo sa bahay, tinatrato mo ba with kindness? Paano yung trato mo sa mga nakakababa sa iyong mga Bangladesh? Paano yung trato mo naman sa boss mo? Parehas ba sila? Dito mo i-apply yung tinatawag na takwa. Kung nagiging just ka ba sa mga kaibigan mong may benefit ka at yung mga kaibigan na wala kang nakikitang pakinabang sa kanila. Suriin po natin yung mga sarili natin. Dito po talaga dapat natin sinisikap, pabutihin at implement yung takwa. Siyempre sa age and generation natin na puno ng fake news, fake na tao. Fake na mga mukha, subhanallah. Ewan ko kung napanood po ninyo. Nag-asawa siya, mashallah siguro 1 kilo yung makeup. Paggabi, hindi niya makilala. Subhanallah. Fake, pati mukha. Pati mga vegetable, fake na rin. Ang dami pong fake, ang dami pong scammer, ang daming mga fake relationship para lang makuha yung mga evil desires nila. Mga dishonest, deceitful people at mga sinungaling. Napakasarap ng mga salita. Makuha ka lang, tapos kapag nakuha ka na, maas-salama. Hindi man lang nagsasalam. Matakot ka na daw kapag nagsasalam na. Ang kasunod niyan, pwede bang mangutang? Allahu Akbar. So, generation po ng mga walang moto. Narcissistic, egoistic, sarili lang yung iniisip, selfish. Subhanallah. Manood ka ng news, mga corrupt leaders, unjust leaders, dito dapat lumalabas yung mga character natin as Muslims na lumalabas tayo as mga modelo at hindi tayo sumasama sa uso. Dito dapat pinapakita natin ang benefit ng pagkakaroon ng tamang religion.
tayo sumasama at nakikiuso, nagiging wais na rin tayo. Ibig sabihin ng wais, marunong manloko sa negosyo. Subhanallah. Paano yung relationship natin with our wives? Are we honest enough? Are we truthful enough? Yung mga negosyo natin, transaction natin sa business. Subukan lang po natin sa influence, no? Circle of influence natin, tatlo lang. Sa sarili natin, Masya Allah, yung mga bata, napakaliksi. Ha? Bawat ba? Sa sarili natin, sa family natin, at sa organization po natin. Sa trabaho, pilitin po natin maging honest tayo sa wives natin. Ani, may da'wa kami. Da'wa. Masya Allah. Ilang oras, hindi na pala da'wa yung pinuntahan. Masya Allah. Alam ko pong simple lang ito, pero dito po magandang i-implement. Kasi kapag nag-grow, meron tayong personal growth, dito, magbe-benefit yung sarili natin, yung nakapalibot sa atin na mahal natin sa buhay, at yung community natin. I think ito yung pinaka-deep purpose ng pag-fasting natin para ma-achieve natin yung takwa. I-implement po natin ang Masya Allah. Yung nabanggit po natin, marami pa pong mga pwede natin idagdag. Ano ka ba? Honest ka ba as a leader? Iniisip mo ba? Kailangan kahit yung talibul ilm, yung mga nag-aaral, as talibul ilm, kinakailangan nila ng humility. Hindi sila dapat bastos sa kanilang mga masyayikh. Yung mga masyayikh natin, kinakailangan pa rin ng humility. Ewan ko kung natatandaan po ninyo, yung pangyayari na lahat ng mga masyayikh na sa harapan nagtanong, ni isa ayaw sumagot kasi humble sila at ayaw nilang ipakita marami silang alam. Subhanallah. Lahat po kailangan natin ng humility. Yung mga bata, kinakailangan natin kausapin ng kindness. Merong kindness. Hindi po pwedeng sabihin natin, ako ay tatay, hindi na ako makikinig sa anak ko. Sa mga negosyo po natin, kinakailangan din po natin ito. Sinasabi natin yung totoo. Ang isa sa mga utos sa atin, huwag kang magbenta kung hindi mo sinasabi lahat ng mga yung mga may problema doon sa sakyan mo o sa kung ano man. Sa atin ngayon, basta mabenta, okay na. Tama. Hindi daw mabebenta, sabi ni Sheikh Homer, kapag sinabi ko na yung depekto, dito dapat nagpo-flourish yung mga Muslim. Dahil yung dealings natin, sila. Kung meron mang kukuha sa iyo o kung wala man, at least tumayo ka sa katotohanan na alam mong kalugod-lugod kay Allah. Ito po yung definition ng takwa. Kalaf, mukhang hindi ka nagsabi ng time na. Ha? Paano po? Very humble, mashallah. Subukan lang po natin sa circle ng organization natin, sa family natin. I-try po natin mag-consult sa mga misis natin, sa mga kapatid natin. Kumuha tayo talaga ng tunay ng mga kaibigan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang pagtatapos, inshallah, pasensya na pa kayo, napahaba yung ating chikahan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. So, after natin alamin kung gaano ka-importante ang purpose ng pagkakalikha sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala,
at magkaroon ng tamang mindset para tahakin yung mga hamon ng buhay natin. Mindset na may takwa at pag-maintain nito ng tamang implementation ng fasting para i-seal natin yung circle na ito. Ang pinaka-last, kailangan meron kang mga taong maaasahan mo. Dahil tayo ay mga sociable beings, kinakailangan natin meron tayong kaakibat sa pag-worship kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga purpose kung bakit inutos sa atin ng Allah ang pag-aasawa para kumpletuhin yung ating din. Ano pong ibig sabihin yan? Yung partner na pipiliin natin, make sure hindi for lustful purposes, pero para kumpletuhin ang pagsamba mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag hindi mo pa nagagawa yan sa isa, please lang, huwag ka muna magbalak sa pangalawa. Okay. Okay, sa taas. Maghanap po tayo ng mga taong maging totoo sa atin. Dahil sila po yung tutulong sa atin itama yung pag-implement natin ng Islam. The Prophet Muhammad was gifted with people and a wife. Mashallah, si Khadija, kung babasahin po natin yung sira, napaka-laki ng nagawang role ni Khadija sa pagpapatupad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kanyang mensahe sa Islam. Paghanap po tayo ng mga kaibigan tulad ni na Abu Bakar, ni na Umar, ni na Uthman at saka Ali. Magtulungan po tayo, tulad po sabi ng ayah, magtulungan po tayo para ma-achieve natin yung pinaka-highest na potential natin bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. I-grab na po natin yung opportunity. No? I-grab natin yung opportunity na puro tayo religious sa buwan ng Ramadan. Magtulungan po tayo. Kung kailangan natin magpatawad po tayo. Kung kailangan natin mag-extend ng sabar, kasi minsan pag sinasabihan mo, hindi niya maintindihan the first time, second time, third time, fourth time, kailangan ng mahabang sabar para maintindihan nila. Learn the art of communication. Importante yan sa loob ng pamamahay, hindi always ang solusyon ay magagalit ka bilang tatay. Yung brusko, husband, sinabi ko to, sundin mo. I-consult mo naman yung wife mo. Tignan mo. Magmuni-muni ka kung ano yung sinasabi niya. Kung kinakailangan mo maging matured enough para mag-agree na mag-disagree. Okay? It is okay to agree na hindi kayo nagdi-disagree. Yun yung form ng maturity. Hindi po natin kailangan na i-ex yung ibang tao hindi sumasama doon sa pananaw po natin. Hindi po natin kailangan iksan. No? Ang kailangan po natin, i-extend yung hand sa kanila para akayin sila sa katotohanan. Tulad ng fasting, dinisenyo ng Allah subhanahu wa ta'ala para akayin yung mga tao makapasok sa paraiso. Sana ganun din tayo sa kapwa natin. Hindi po bagkus helping hand para po magabayan po natin. Pero meron po talagang tao, matigas yung ulo, no? Siguro kulang lang tayo ng wisdom. Kaya hindi niya maintindihan. Damihan pa natin yung wisdom. Damihan pa natin yung pamamaraan ng pakikiusap natin sa kanila. Baka tayo yung nagkulang. No? Alhamdulillah, ito yung unique, sabi nga natin, sabi ni Sheikh Nuruddin sa atin, marami na po tayo mga brothers na umalis, pumunta sa ibang bansa,
pero hindi nilang makita yung samahan na meron yung kapatid. Allahu Akbar. Simulan na po ng ating mga mahal na kapatid, na mga elders, hindi na po natin kailangan mag-experiment pa. Alamin natin sa kanila kung ano yung nag-work, kung ano yung naging successful sa kanilang mga ginagawa para magkaroon tayo ng unity. Magsama-sama po tayo at magtulungan tayo gumawa ng kabutihan para po maging successful yung implementation natin ng pag-create sa atin ng Allah at sabay-sabay tayo makakapasok sa paraiso, inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sa huli, salamat po talaga sa aking mga elders, mashallah. From the bottom of my heart, I'm very thankful na nakasama ko po sila at nakakausap ko po. Please, huwag niyo po i-waste yung time niyo. Let us help one another and learn from our elders. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.